Isang working student sa Pasig City ang patay matapos walang habas na pinagbabaril ng dalawang lalaki noong Lunes ng madaling araw. Ang 22 anyos na si Alan Eugenio galing daw sa sideline bilang food delivery rider at pumarada sa tapat ng kanilang bahay nang tampangan siya ng mga suspek. Tumakbo palayo ang biktima nang makita ang baril pero hinabol siya ng isa sa mga lalaki at pinagbabaril. Matapos ang pamamaril, tinangay ng mga suspek ang motorsiklo ng biktima. Agad namang nadakip ang dalawang suspect na sinampahan ng kasong paglabag sa anti-carnapping law, illegal possession of firearms at murder ng Pasig Police. Sa ganitong sitwasyon, ano ba ang pwedeng gawin ng isang rider upang di mapahamak? Makakasama natin si Captain Jobert Tolentino Jr., Chief Training and Response Officer ng Disaster and Emergency Responders International. Magandang gabi at welcome po sa Dapat Alam Mo, Jobert. Magandang gabi, Ma'am Susan. Kuya Kim. Jobert, mismo tapat ng bahay ng biktima pero mapait pa rin ang kanyang sinapit. Kung ipaparada ang motorsiklo, ano magandang gawin para hindi masabayan ng kawatan? Okay, sa security, meron tayong tinatawag na unang-una, dapat yung situational awareness. Tapos, meron tayong 5Ds. Deter, detect, deny, delay, or defend. Ano po yun? So, una, doon papasok yung tanong nyo, dapat na-deter agad natin o maiwasan ka agad natin before pa lang tayo mag-park. And, ibig sabihin, dito, pwede tayong papasok na tayo, pauwi na tayo, mas maganda yung meron tayong tinatawagan kaagad, no, para merong sasalubong sa atin. Kung may garahe tayo, may magbubukas agad ng gate. Katulad yung may CCTV. So, kung may kasama tayo na medyo kumaway-kaway muna doon sa CCTV, baka na-deter yung dalawang carnapper na lumapit pa doon kasi malalaman nila may CCTV pala. So, yun yung deter. So, detect, ganun din, bago tayo paparada, bago tayo papasok, mas magandang tawag tayo sa kasama natin, pakitingnan nga dyan, baka may mga umaali-aligid dyan. Or tayo mismo, ikot din muna tayo bago tayo pumarada. So, matingnan natin na safe, walang ibang tao na pwedeng. Kasi ang pinaka-risk doon is yung pagtigil natin. Oo nga, yung pagtigil. O yung pagbukas ng gate natin. Ano ba, Jobert, yung mga dapat tinitingnan bago pumarada o huminto sa isang lugar, lalo na kung 10 oras ng gabi, ito sa tapat ng bahay nila, pero parang hindi compound no? Sa mismong kalsada. Ano yung dapat mong tignan? Pag may nakita ka ba parang ibang mukha, medyo ano ka doon? Conscious ka na doon? Opo, lalo na kung lagi nakikita na hindi naman taga doon sa atin. No? Tapos, usually yan, tinitingnan na nila yung targets nila. So, pinag-aaralan din kasi nila kung sino yung tatargetin nila. So, kung napansin mo na may kakaibang mukha, kakaibang tumitingin lagi sa pagdating mo, lagi sila nandun, yun, isa na yun sa mga red flags natin. Red flag, oo. Sir, kung halimbawa naman, no choice talaga na pumarada sa liblib, madilim at walang taong lugar, anong dapat gawin para siguradong ligtas ang rider? Pati rin ng kanyang motor. Yun, again, no, bago tayo pumarada sa ganung mga sitwasyon, again, tingnan muna natin kung may mga kakaibang tao ba doon, no, kung meron bang tumitingin sa atin, no, na hindi naman natin kilala. So, mas maganda talaga yung meron tayong contact na nandoon. Wala nga pong contact Paano po? So, yun. Sa atin na ngayon magpo-fall na tayo muna yung tumingin doon sa paligid. Bago observe ka muna. Yes, observe sa paligid, muna. So, kung maraming tao doon na hindi mo kilala, medyo pumili ka na siguro ng ibang paparadahan. Jobert, sa pagkakataon na armado at nagdeklara na nanakawin ng motorsiklo, sinilipitan ka na, tinutukan. Ano ba ang dapat gawin? Mainam ba na tumakbo na lang o yung lumaban ka? Yan, dyan napapasok yung deny, delay. So, kung delay, kasi masyadong malapit. Kung nakikita natin yung CCTV, hindi talaga magmimintis yung shooter doon kasi sobrang lapit. No? So, doon papasok yung delay. So, kung may susi ka, may yung motor mo, pwede mo harang sa kanila, hagis mo yung susi mo. Kung gusto talaga nila yung motor mo, doon muna sila pupunta. Nagkaroon ka lang ng enough time and distance na makalayo ka. Then, don't run doon sa yung maiipit ka. Oo, maiipit ka. So, mas maganda rin na nagpa-practice ka doon sa pag wala kang ginagawa. Tingnan mo yung paligid mo pagka ganito ba ang situation. Yung mga escape, pwede akong tumakbo na magiging safe ako. Nako, yan, tandaan ho natin yan dahil nakakalungkot ito nangyari na ito dyan sa Pasig. Maraming salamat, Jobert Tolentino Jr. para sa makabuluhan talakayan patungkol sa kaligtasan. Basta balitang mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento.
May say kami dyan, mga suki!